Nananawagan na po ang Noveleta, Cavite Local Government Unit sa National Government ng tulong para po sa clearing operation sa kanilang lugar. Nabalot kasi ang bayan ng makapal na putik matapos ang pagbahang dulot ng Bagyong Christine. Kabilang daw sa kailangan nila ang heavy equipment at dagdag na manpower. Kaugnay po niyan mga kausap natin si Noveleta, Cavite Mayor Dino Chua. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng nanonood po ng One Balita Pilipinas. Mayor, ilang barangay po sa inyong bayan yung nabalot ng putik matapos nga po itong pagbaha? Actually, halos lahat po ng barangay namin dito talagang apektado po sa nangyaring pagbaha dulot itong Bagyong Christine. 10 out of 16 barangay po namin ang lumubog at talagang nag-iwan po ng matinding burak, putik, basura at mga sanga-sanga. Kaya hanggang ngayon po ay nakatutok po kami sa clearing operations para may balik po sa normal ang daloy ng trapiko dito sa aming bayan. At sabi nyo nga po, napakalaking hamon yung paglilinis po. May ipinadala na ho ba ang national government na heavy equipment at dagdag na manpower para matulungan po ang Noveleta? Ang inaasahan po namin ngayon, ang tulong ng DPWH, meron po kaming mga nakausap na taga Department of Public Works na nagpadala naman po ng mga heavy equipment nila, pero ganun pa man, siyempre hindi po kasi natin na malaman kung anong uunahin. Sabi ko nga, kung 10 barangay po ito, no? At kasama na po dyan yung mga paaralan pa, mga eskwelahan, public schools na kailangan pong linisin din ang mga classroom at yung mga iba't ibang mga subdivision pa na lahat nagre-request po na unahin ang kanilang lugar. So, mahirap talaga po pag kulang tayo sa gamit, kulang sa equipment. Yung tao po, nagagawa namin ng paraan dahil may mga volunteers po tayo, kagaya ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, yung mga ibang NGOs po na nakikipagtulungan sa atin, at siyempre yung mga kawani ng municipal government. Pero ang request po namin ay magkaroon pa ng mas maraming heavy equipment kagaya ng backhoe, payloader, para mas mapabilis po ang clearing operation. Ano ho ba ang sabi ng DPWH? Gaano po or ilan po ang kaya nilang heavy equipment na ma-provide? Kasi siguro po ay marami rin na mga probinsya at iba pang lugar ang humihingi rin ng tulong sa DPWH. May commitment po ba sila sa Noveleta at sinubukan na rin ho ba ninyo ng local government na maari pong baka yung mga yung private sector po ay makatulong po sa sitwasyon nyo po dyan? Actually, mayroon po mga nakausap na tayo ng mga private contractors na may mga gamit, no? So sa ngayon po, karamihan nga po sa ginagamit namin ay yung mga galing sa pribadong sektor na mga heavy equipment. Although meron din po mga nagagamit na kami since this morning na galing po sa provincial government at sa provincial DPWH sa kanilang provincial district office ay meron po silang ilang mga heavy equipment na pinapagamit. Nagre-request pa po kami kung pwedeng sa region ay makarequest pa. Kasi naintindihan naman po natin ang sitwasyon na marami din na ibang probinsya ang naapektuhan na mas matindi pa, no? Kagaya ng Batangas. Nakakalungkot po na marami po ang namatay, binawian ng buhay dahil sa landslide at matindi rin po ang sinapit ng mga taga Batangas, kaya I'm sure marami rin silang kailangan na tulong doon. At sa Bicol, no, ganun din po, alam ko marami rin pong naapektuhan sa Bicol, kaya lahat ng relief efforts po, lahat ng relief operations, alam ko nakatutok sa Bicol. So naintindihan po namin yon. At okay lang po kami at hanggang ngayon ay tulong-tulong pa rin naman po ang mga taga Noveleta na gawa ng paraan para maibsan po namin itong problema nito. At sa sitwasyon po ngayon, ay ano po ang inyong tansya? Kahit na limited po ang resources pa ngayon, gaano katagal pa bago matapos ang clearing operations at maibalik po sa normal ang daloy ng trapiko sa inyong lugar? Sa tansya po namin, tatagal pa po siguro ng minimum 1 week siguro. Maybe ang sabi po ng aming engineers ay 7 to 10 days pa po ang itatagal. Pero inuna lang po namin since nung 2 days ago ay yung mga major thoroughfares, yung mga daanan talaga ay maging passable. Kaya yung mga
Ayan, nakikita niyo po sa video ngayon, yung parang waterfalls na lumalabas po. Ilog po yan, ilang river. Kaya nagmistulang ilog din po yung aming mga kalsada eh. Kaya yan po, yung mga kalsada po na pinapakita natin ngayon sa screen, yan lang po ang only way, ang nag-iisang daan mula Cavite City palabas ng Maynila. Ibig sabihin po, kung lubog po sa baha at puro basura at burak po yan, hindi madadaanan yung road na yan, wala po makakapasok sa Cavite City kung hindi dadaan po talaga ng Noveleta. So ganyan po ko importante yung kalsadang yan. Kaya inuuna po talaga namin na ma-clear itong mga major thoroughfares para hindi po maantala ang pagbiyahe at ng mga pauwi ng Cavite City. At yan po ay malinis na ngayon. Nadadaanan na po yan. Yan po yung inuna talaga namin. So ngayon po, yung susunod na namin, yung mga side streets at yung mga barangay roads naman po, papunta doon sa mga bahayan po ng aming mga residente. At syempre yung schools, kasi nag-declare po kami ng wala mo ng pasok, no, ng face-to-face from October 28. Today nga po, Monday up to Wednesday. Kasi nga po yung mga classroom nila ay talagang puno na rin ng basura at ng burak. Dahil po, yung baha po kasi namin, flash flood eh. Ito po yung nanggagaling doon sa rumaragasang tubig mula ilang-ilang river. Pagbagsak po ng malakas na ulan sa upland area, kagaya ng Tagaytay, Silang, Amadeo, dito po ang bagsak niya sa ilang-ilang river. At pag nag-overflow po yan, siguro parang sa Marikina, no, talagang pupunta sa bahayan po yung tubig na nanggagaling po dyan sa ilog. Yan po ang sanhi lagi ng pagbaha sa amin. Kamusta rin po ang naibibigay niyong tulong sa mga residente po na naapektuhan? Bukod po sa clearing operations, yun nga po, ang aming relief operations po ay tuloy-tuloy din. At nakapagsimula na po kami nung Sabado pa. Nagbigay na rin po tayo ng tulong sa ating mga barangay. Pero tuloy-tuloy pa rin po kasi 16 na barangays na po yung aming nilahat na po namin, bibigyan natin ng tulong lahat. Ang estimate po namin sa mga more or less 20,000 families po ito. So tuloy-tuloy po yung aming pag-distribute ng relief goods para sa kanila. Alright, marami pong salamat for the update. Noveleta Mayor Dino Chua. Marami pong salamat.